Hi guys, no? So, quick recording lang, no? Ito yung tatlong soldering na ginagamit ko, no? Isa to. Ito yung in-adjust natin. Kumbaga naglagay tayo ng fixed na resistor. Then ito ata yung tinutukoy ni Sir Agnolas na may sensor. Ito. Itong Unix. Ito yan. Ito kasi yung old model na panghihinang na walang sensor. Walang control. Init lang siya ng init. Pero maganda to, ha. Mas matagal nga to kaysa sa mga to eh. Hindi pa ako nagpalit nito. Itong dalawa. Ito nagpalit na ako ng MOSFET. Ng BT136 na triac. Tsaka yung heating element niya. Kasi ginawa ko tong 80. Tapos ngayon binaba ko siya ng 60 watts. Ito naman, hindi ko pa siya napapalitan. Yung tip lang bago yung original niya pa rin yung heating element. Kasi may kapalitan to. Bali dalawa to. Nandun sa sabitan. So ito yung tinutukoy ng sir, no? Na may sensor daw. Buksan natin. Ayan. Bali, ang wire kasi nito guys, tingnan nyo. Yan, 5. So bali, ang nasa loob nito, hindi lang para heater. Hindi lang yung supply sa heater. Tapos may supply din siya dun sa sensor niya. Yan. Diba? Kita ba? Yan. So, ito yung parang kung sa smart soldering kasi control nito. Itong box. Ito yung pinaka nagko-control talaga. Nandyan sa loob yung ano niya. So ito yung ano niya lang umiinit. Tulad nito, ang laman lang nito ay board. Tapos controller din pero yun nga yung BT136 matidetect lang niya na sobrang init na or katulad ng ginawa nating constant. Fixed na yung ibabato niyang init o iso-supply. So ito may sensor. Kapag hindi ginagamit, i-off niya yung heating element. Ayan. May sensor siya. Actually, walang yung heating nito ano lang, parang ano, hindi siya wattage eh. Yan. Kasi napaka ano yung ano niya. Kakaiba. Baklasin natin yung isa. Baklasin natin. Baklasin natin para kung mabalikan ni sir yung ating upload ay makita niya yung ito walang sensor. Baka masira. Ayan. Ganun. Ito lang. Ito repair ko na nga lang to kasi nawasira itong BT136 na yan. Surface mount yung nakalagay dyan. Tingnan nyo naman yung pinalit ko. So ito, tingnan nyo. Direkta siya.
So wala tong sensor katulad ng sinasabi ni Sir. Ang meron yung isa. Ito. Yan. And kung titingnan mo yung terminal ng ano niya, ito nga diretso to 20 to eh. Yung isang galing dito kay BT136. So kinokontrol talaga lang ni BT136 yung ano. So init lang na siya ng init. Parehas lang din nito. Kaso nga lang ito ay nagiinit din siya ng hindi walang control pero fix dun sa wattage ng meron siya. Ito ay siguro 60 watts din to eh. So dito kasi may adjustment siya doon sa dulo kan yung tinanggal nga natin. So pwede siyang isagad, no? Kaya tingnan nyo naman, malusaw. Itong isa naman, walang pagkalusaw to kasi may sensor. So choice nyo kung gusto nyo to. Medyo mahal nga lang pero kung nag-aaral pa, kung alam ko lang na may ganito, ito na yung bibilin ko kasi yung tip lang yung papalitan mo eh. So sa halagang 2,000, tipid ka na dito. Unlike dito, makailang palit ako nito eh. Pag binili mo yung heater tsaka yung heating element tsaka yung tip, yung magiging maintenance mo dito. Pero yung nangyari sa akin, bili ng bili. So meron kasi nabibili na 150 lang. So madali masira, tapos bili ka na uli, sira na naman, bili ka na naman. So ito, yun nga sabi ko, di pa siya napapalitan, gawa nga ng maganda yung service. Tapos may palitin din talaga, may kapalitan siya na dalawa. Kaya napagpapalit-palit ko, tapos hindi siya magalaspag. So ito naman, marami kang i-maintain. Yung heating element, yung mga pyesa niya. Kaya nga tinanggal natin yung 500k. Ito. Para masubukan natin na tatagal nga. Pero ito, bago na to. Kasi ang original nito 40, ginawa natin 80. Tapos yun nga nasunog. Tapos binaba natin ng 60. Tapos palit ng 500k na variable resistor. So marami itong i-maintain. Pero pag nakuha mo naman yung fixed voltage niya na tapos fix yung voltage na ibabato niya sa heater, tapos yung heater naman constant na yung magiging init niya, less maintenance na rin siguro, unless mabasag mo to or yan katulad nyan, mahulog, naputol, papalitan mo yan. Or ito sumabog to eh, sumabog yung original na BT136. So maganda na magkaroon ng mga gantong gamit, no? Ito disadvantage naman ito, mabigat kung magse-service ka, home service, dala-dala mo, bit-bitin. So maganda rin naman to, portable siya, tsaka to. So pag nagse-service ako, siguro dala-dala ko tong dalawa. Pero kung nag-aalangan ako na maghapon akong magse-service, pwedeng dalhin ko to, tsaka ipapartner ko yung isa doon, no? So mga ganung diskarte ba. So mukhang lumakas na yung ulan, guys. So sana nakatulong na naman tong recording para may choice kayo kung alin yung pipiliin yung soldering. Ayan. So
kung ito ba, itong isa o ito. Pero kung beginners, ito. Pero ito kasi parehas na lang ang presyo niyan eh. Ito, meron sa mga store or mall na tagto 200. So parehas na lang nito. May warranty pa, may warranty din. Pero ito kasi repairable talaga. Ito kasi repairable naman pero yung heating element ata niya mukhang ipi-phase out na. So magsi-switch dito kay ceramic. Kagaya nito. Then yung tip. Then kasi yung tip nito ay nakailang palit na ko nito. Saka yung halimbawa ito 60 pero yung kinabit mong tip maliit na 40, mas mabilis malusaw yun. Unlike dito naman, may iba-ibang klaseng tip na pwedeng ikabit. Ayan. Ito yung isa. Ayan. So ito yung advantage niya, no? So choice pa rin ng isang technician kung ano yung gagamitin niyang tools na kung saan magiging komportable siya or mapapadali yung kanyang troubleshooting. So choice pa rin ng technician yun. So maganda pa rin na i-explore ng isang technician yung makabago ba o stay siya sa luma. So yun lang po. Salamat.